Ang pag-uusapan naman natin ngayon guys no, tungkol naman sa kasabihan na kung ano ang itinanim ay siya din ang aanihin. Kung totoo nga ba itong kasabihan na ito, no? Literally, syempre sa mga magsasaka, no? Kapag nagtanim sila ng palay, syempre palay ang aanihin nila. Hindi naman pwedeng magtanim ka ng mais tapos palay ang aanihin mo, 'di ba? Kaya kung ano man yung buto na itinanim mo, ganun din yung aanihin mo. Pero itong kasabihan na to, no, gagamitin natin ito para maunawaan natin kung ano nga ba ang magiging kahihinatnan or ano nga ba ang consequences na makukuha natin kapag tayo ay gumawa ng masama sa kapwa natin, no? Ano nga ba ang consequences ng mga bad actions natin dito sa mundo, no, habang nabubuhay pa tayo, no? Kung ano nga ba ang sabi ng Bible tungkol sa mga ginagawa natin na kasamaan, no? Alam naman natin na sa mundong ginagalawan natin ngayon, sa generation ngayon, no, ang mga tao ay wala nang takot na gumawa ng masama laban sa kapwa nila, 'di ba? Grabe na yung mga ugali ng mga tao ngayon. Nandiyan na yung nangahamak sila ng kapwa nila. Nandiyan na yung nilalamangan nila yung kapwa nila. Inaapi nila yung kapwa nila. Nandiyan na yung mga nangungutya. Lahat na ng kasamaan. Nandiyan na yung ninanakawan nila yung kapwa nila. Pinagsisinungalingan nila yung kapwa nila. Nandiyan na yung mga cheater. Kung ano-anong mga kasamaan na lang yung alam na gawin ng mga tao. Kasi yun nga ang reality natin ngayon. No? Pasama na ng pasama ang mga pangyayari sa mundong ito, no, kasi nga ang mga tao ay mga evil desires na, ang mga desires nila, no, kasi nga nai-influensyahan sila ng mga kung ano man yung nakikita nila or napapanood nila sa mundong ito, kaya din ang mga desires nila ay puro evil na, kaya madali lang sa kanila ang gumawa ng kasamaan laban sa kapwa nila, no. Hindi nila alam na may consequences yung mga ginagawa nilang kasamaan na yan, katulad na lang ng mga witches na yan, no? Alam nyo naman kapag witch, kilala sila sa pagkakas ng spells, no? Nagkakas sila ng spells ng bad luck or kinikurse nila yung kapwa nila, no? Sinusumpa nila para walang mangyaring maganda sa buhay ng kapwa nila na kinurse nila, no? Lalo na kapag kinainisan ka or kinakaingitan ka ng mga witch na to, no? Ang gagawin nila, susumpain ka nila para mamalasin ka, para wala nang magandang mangyari sa buhay mo, no? So alamin natin dito kung ano nga ba ang magiging parusa sa mga taong gumagawa ng ganito, no? Ang sabi dito, no, basahin natin sa Proverbs chapter 26 verse 27, no? Whoever digs a pit will fall into it, and a stone will come back on him who starts it rolling. 'Di ba? Literal meaning nito, sino man daw yung naghukay ng hukay, siya daw ang mahuhulog dito. At kung sino man daw yung nag-umpisa na magpagulong ng bato, babalik daw sa kanya yung bato na ipinagulong niya, 'di ba? Yan ang literal meaning, pero ang ibig ipakahulugan ng Bible verse na ito ay tayong mga tao, kung sino man daw yung nagpaplano ng masama or nagpaplano ng kapahamakan laban sa kapwa niya, no? Halimbawa ay katulad nga nung mga witch na ang hilig nilang mag-spell ng bad luck, 'di ba? Ay yung mga ginagawa natin ay nakikita ng Diyos yan. Tulad ng sinabi ko, wala tayong maitatago sa Diyos dahil nakikita niya lahat ng ginagawa natin, di ba? Kahit sa dilim pa natin gawin yan, nakikita ng Diyos yan, kaya wala tayong sikreto na maitatago sa Diyos. Alam ng Diyos lahat, no? Alam niya kung anong ginagawa nating kapahamakan laban sa kapwa natin, no? Lalo na kapag ang kinikurse ninyo or iniispilan ninyo ng bad luck ay mga anak ng Diyos. Yung, lalo na kapag mga alagad ng Diyos na may purpose sa mundong ito, yung sumagot sa calling ni God, di ba? Tapos iniispilan nyo ng bad luck, no? Sigurado yan na ang spells of bad luck na ikinakast nyo sa mga alagad ng Diyos na sumagot sa calling niya ay babalik at babalik sa inyo yan. Yan yung tinatawag na divine justice, kasi si God nga ay God of justice siya, no? Sana maunawaan natin na lahat ng mga kasamaang ginagawa natin sa mundong ito, lahat ng mga aksyon na ginagawa natin sa mundong ito, masama man yan or mabuti, may kaukulang, may hatol dyan. Kung masama ang ginawa mong aksyon laban sa kapwa mo, masama din ang hatol sa'yo. Pero kung mabuti ang aksyon na ginawa mo laban sa kapwa mo, mabuti din ang balik sa'yo, di ba? Yun tinatawag na fruits of your labor, di ba? Kaya sana maunawaan natin, no, na ang paggawa ng masama ay hindi talaga yan ang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, dahil nakikita ni God yan at si God ay God of justice. Hindi magsasawalang kibo na lang si God sa lahat ng mga ginagawa ninyo. At saka, anong sabi dito sa Galatians chapter 6 verse 7, no? Do not deceive, God is not mocked, for whatever one sows, that he will also reap. Ang ibig sabihin,
Huwag daw tayong manloko sa kapwa natin, no? Dahil ang Diyos daw, hindi daw nakukutya ang Diyos kapag niloko natin yung kapwa natin, kapag dinaya natin ang kapwa natin. Parang Diyos na rin yung dinaya natin, parang Diyos na rin yung niloko natin, di ba? Kasi nga, kautusan ni God yan na huwag tayong mandaya sa kapwa natin, huwag tayong manloko sa kapwa natin, di ba? Kautusan ni God sa atin yan na huwag nating gawin. Kapag ginawa natin sa kapwa natin yan, parang si God na rin yung kinutya natin. Anong sabi dito? Si God, hindi siya nakukutya. At saka, kung ano man daw yung itinanim nyo, siya din yung aanihin nyo. Kaya kung nagtanim kayo ng kasamaan sa kapwa nyo, nag-spells man kayo ng ginamitan nyo ng spells yung kapwa ninyo ng bad luck, magulat na lang kayo, no? Sa inyo tumalab yung spells kasi ibabalik ni God sa inyo yan, di ba? Ipaparanas ni God sa inyo yan kung ano ang mararamdaman ng mga taong ginagamitan nyo ng spells of bad luck. Ipaparanas ni God sa inyo yan kasi si God nga ay God of justice siya. At saka anong sabi dito sa Proverbs 14:14 naman, the backslider in heart will be filled with the fruit of his ways, and a good man will be filled with the fruit of his ways, 'di ba? Ang nakasaad dito, no, itong Bible verse na ito ay tumutukoy ito kung ano ang magiging resulta sa mga ginagawa nating aksyon, no, sa mga kung anong ginagawa nating aksyon laban sa kapwa natin, no. Ang sabi dito, pagbabayaran daw natin kung ano man yung masasamang paraan ng pamumuhay natin dito sa mundo, no? Pero kung tayo man daw ay gumagawa ng matuwid, 'di ba? Kung tayo man ay matino, gumagawa tayo ng matuwid, no? May gantimpala tayong matatanggap mula sa Diyos, no? Parang yun nga sinasabi ko, fruits of our labor, no? Kung ano man yung aksyon na ginagawa natin sa mundong ito, no? Makakamta natin kung ano yung fruits of our labor. Siya yung bunga sa mga gawain natin, sa mga ginagawa natin, no? Makakamta natin yun. At saka anong sabi dito sa Psalm chapter 126 verse 5 to 6, those who sow with tears will reap with songs of joy. Those who go out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves with them. Ano ibig sabihin nito, no? Ang mensahe dito, no, tumutukoy ito sa mga tao na nahihirapan na sa buhay, no? Yung mga napapagod na, no, sa dami ng mga pagsubok or mga problema na kanilang dinadanas, no? Pero hindi sila nawawala ng pag-asa, lumalaban pa rin sila sa hamon ng buhay nila kahit sila ay nahihirapan. Ang sabi dito ay, ang kalungkutan na nararanasan nyo ngayon, kung kayo ay umiiyak man, no, papalitan ng Diyos ng kasayahan yan, di ba? Palitan ng Diyos ng tuwa yan or saya yan, yung mga kalungkutan or yung mga kung ano man yung kapighatian na dinadanas nyo ngayon, no? Basta kayo ay hindi nawawala ng pag-asa, kung kayo ay nananatili sa Diyos at lumalaban pa rin sa kabila ng mga pagsubok at sa kabila ng mga hamon na hinaharap nyo sa buhay, ay may kapalit yan, di ba? Ay yung kalungkutan nyo ay papalitan ni God ng kasiyahan yan, kaya dapat ay huwag tayong mawala ng pag-asa. Lumaban tayo kung ano man yung mga pagsubok at mga problema. Ang importante ay mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok at mga problema na dinaranas natin sa araw-araw na pamumuhay natin, no? At saka, anong sabi dito sa Matthew chapter 7 verse 12 naman, so in everything do to others what you would have them do to you. Ito yung golden rule na kapag ikaw Christian, gawin mo sa kapwa mo, no, kung ano man yung gusto mong gawin din nila sa iyo, no. Halimbawa, pinakitaan mo ng pagmamahal, pinakitaan mo ng concern, pinakitaan mo sila ng awa, no, or nagmamalasakit ka, nakikiramay ka sa kanila kung ano man yung mga pinagdadaanan nila, no. Ganun din yung mangyayari sa iyo, 'di ba? Kaya ang nakasaad dito, gawin mo sa iba kung ano man yung gusto mo na gawin din nila sa iyo, no. Kasi yan nga ang golden rule, 'di ba? Sa buhay natin yan ang golden rule. At saka kayo na mahihilig mag-curse, kayo na mahihilig mag-spells, no, mag-spells ng bad luck laban sa kapwa nyo, no. Literally, yung mga witch na ang hilig ninyong mag-spells, no? Anong sabi dito, no? Yung mga anak ng Diyos na kine-curse nyo or mga godly people na kine-curse nyo, no? Hindi niyo makikurse kung ano man yung bless ni God kasi nakasaad yan sa Bible, no? Gusto ko lang malaman ninyo, nakasaad yan sa Bible sa Genesis chapter 12 verse 3, no? Anong sabi dito? I will bless those who bless you and curse those who curse you, di ba? Ito yung sinabi niya kay Abraham, di ba? Si Abraham ay chosen ni God, no? Si Abraham ay servant ni God, no? Isang masunurin na alagad ng Diyos, no?
Sabi ng Diyos kay Abraham, kung sino man yung magbibless sa'yo, ibibless ko. Kung sino man yung magkikurse sa'yo, ikikurse ko. Kaya kayo, mag-ingat-ingat kayo sa pagkikurse niyo sa mga alagad ng Diyos, yung totoong alagad ng Diyos na yung sumagot sa calling ni God. Kasi yung kakakurse nyo na yan, baka magulat na lang kayo bumalik sa inyo kasi nga nakikita ni God, hindi ahayaan ni God na yung mga anak niya, yung mga alagad niya, ikakurse nyo kasi bless niya ang mga alagad niya, tas kinikurse nyo, di ba? Hindi ihahayaan ni God yan, ibabalik at ibabalik niya sa inyo yung curse nyo, baka magulat na lang kayo. Yung spells of bad luck na kinakas nyo sa kapwa nyo sa inyo nangyari dahil nakikita ni God siya ang ginagawa nyo. Yan ang tinatawag na divine justice kasi nga tulad ng sinabi ko, si God ay God of justice siya, di ba? Makatarungang Diyos siya, hindi niya hahayaan na yung mga totoong alagad niya, yung mga nagmamahal sa kanya ay mapapahamak. Hindi niya hahayaan yung mga binless niya ay ikikurse ng mga kampo ng kadiliman, yung mga evil people, hindi niya hahayaan yan. Kaya babalik sa inyo yung mga curse na ginagawa ninyo sa mga alagad ng Diyos. Dapat ay malaman nyo yan. Dapat malaman nyo ang katotohanan para matakot kayo sa mga ginagawa nyong kasamaan, di ba? Mga tao ngayon, no, basta lang ay may angat nila yung sarili nila, basta lang maipahamak nila yung kapwa nila, no, wala silang takot sa paggawa ng kasamaan, hindi nila alam na may Diyos na makapangyarihan sa lahat na nakatingin sa kanila, no? Hindi ninyo alam na lahat ng aksyon na ginagawa ninyo may consequences yan, may ano yan, may parusa yan, di ba? Hindi ninyo alam kung ano ang kahihinatnan ng mga kasamaang ginagawa ninyo, laging may ganti yan, di ba? At saka anong sabi dito para sa atin na mga dumaranas ng mga pang-aapi kung ano man yung ginagawa ng kapwa natin sa atin, no? Anong sabi dito sa Romans chapter 12 verse 19, no? Beloved, never avenge yourself, but leave room for the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. O diba, nakalagay nga dito na tayo na nakakaranas tayo ng mga ginawa ng kasamaan ng kapwa natin, no? Ang nakasaad dito, huwag daw nating ipaghiganti ang sarili natin, no? Kundi hayaan daw natin si God, hayaan daw natin na yung galit ni God ang maghiganti para sa atin, no? Kasi nakasulat yan sa scripture na sabi ni God ay vengeance is mine. Ang paghihiganti para sa Kanya. Kasi tulad ng sinabi ko, si God lang ang may authority na maghiganti, hindi tayo. Kasi tao lang tayo, hindi ibinigay sa atin ang authority para paghigantihan natin yung mga tao na nagkasala sa atin, no? Kasi sinisigurado ni God sa atin na ipaghihiganti niya tayo kung sino man yung gumawa ng kasamaan sa atin, di ba? Kung sino man yung nang api sa atin, kung sino man yung nangutya sa atin, kung sino man yung nanlamang sa atin, ipaghihiganti tayo ng Diyos. Hindi ahayaan ng Diyos na mawalang sala ang mga tao na gumawa ng kasamaan sa atin, no? Kaya ipaubaya natin sa Diyos ang paghihiganti dahil hindi sa atin ibinigay ang authority ng paghihiganti, no? Kaya para sa atin na mga walang takot na gumawa ng kasamaan, no, sana magising na kayo sa katotohanan na lahat ng ginagawa ninyong kasamaan palaging may ganti yan, di ba? Palaging may kapalit yan. Kung ano man yung ginawa natin sa mundo na ito, laging may kapalit yan. Kung maswerte tayo kung tayo ay gumawa ng kabutihan dahil mabuti din ang magiging kapalit sa atin, mabuti din ang reward sa atin. Pero kung masama ang ginawa natin, no? Kung kasamaan ang ginawa natin sa mundong ito, no? Gumawa tayo ng masama laban sa kapwa natin, masama din ang ganti sa atin, di ba? Aanihin natin kung ano man yung itinanim natin, di ba? Tulad nga ng title ng video na ito, kung ano yung itinanim natin, yun din ang aanihin natin, no? Kaya tayo na gumagawa ng kasamaan laban sa kapwa natin, sana ma-realize natin yung kasamaan na ginawa natin, no? Sana ma-realize natin kung ano ang kapahamakan na idudulot ng mga masamang gawain natin, no? Kaya sana itigil na natin yung paggawa natin ng kasamaan laban sa kapwa natin, no? Matakot tayo sa Diyos, no? Sa halip ay humingi tayo ng tawad sa kasalanang nagawa natin, no? Bago pa man mahuli ang lahat. Humingi na kayo ng tawad sa mga kasalanang nagawa niyo at magbalik loob na kayo sa Diyos, magbagong buhay na kayo bago pa man kayo maparusahan sa mga kasalanang ginawa niyo. Humingi na kayo ng tawad ngayon pa lang, di ba? Magsisi na kayo sa lahat ng mga kasalanang ginawa nyo, magbalik loob na kayo sa Diyos at maging born again na kayo, no? Kung gusto nyo na magkaroon ng inheritance doon sa heaven, kung gusto nyo na mapagkalooban kayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan,
Ngayon pa lang itigil nyo na yung kasamaan nyo, magising na kayo sa katotohanan na lahat ng ginagawa nyong kasamaan na yan ay walang idudulot na kabutihan sa inyo yan. Kung hindi, mapapahamak lang kayo, di ba? Mapapahamak lang ang kaluluwa niyo. Hindi kayo magkakaroon ng kaligtasan kapag ipagpatuloy niyo ang paggawa niyo ng kasamaan. Magising na kayo sa katotohanan, kayo na gumagawa ng mga gawain ng evil, itigil nyo na yan, di ba? Magsisi na kayo ngayon na, huwag nyo nang patatagalin niya ang kasamaan nyo. Magbalik loob na kayo sa Diyos, ihingi nyo ng tawad lahat ng mga kasalanang nagawa nyo para sa kaligtasan nyo, maawa kayo sa kaluluwa nyo, di ba? Sana guys, no, ma-realize natin yan sa mga sarili natin habang may chance pa na binigay si God sa atin, no? Sana maisip natin yan. So, yun lang naman yung aking ma-share sa araw na to guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.